Hi guys, welcome back. Welcome back to me. Busy ko masyado guys. Hindi ako nakapag-vlog ng halos whole week. Ayan, at nasa daan na naman ako. Kasi papunta ako doon sa, syempre walang iba, sa tindahan. Pero galing din ako doon sa kabilang tindahan guys. Naglista ako ng mga bilihin. Oh, grabe alikabok guys. Tsaka nag-encode ako ng mga bagong dating na stocks. Mas nag-focus na nga ako ngayon guys sa tatlong tindahan. Palagi ko nang pinupuntahan. Hindi na ako masyadong umasa sa mga pumupunta sa tindahan. Katulad na lang ng ating hinire na encoder. Kasi syempre yung pag-hire natin ng ibang tao, kung ano yung sasabihin natin gagawin nila, yun lang talaga yung gagawin. So iba talaga kapag ako yung pumupunta sa tindahan, since na monitor ko yung stocks, nakikita ko kung makalat o hindi. So hindi talaga pwedeng iasa natin lahat sa mga hinahire lang natin, kasi hindi naman nila alam yung risk or hindi naman nila alam yung takbo ng tindahan. Kasi hindi naman sa pagbabash ko sa kanila, yun lang talaga yung goal nila, makasweldo sa isang araw, no? Kasi bihira lang talaga yung makakuha tayo ng staff na may puso sa negosyo natin, kahit na hindi sa kanila. Yung makita mo dedicated talaga sila sa trabaho nila, kasi may concern. Kunwari ito maliit na lang, or kunwari ito madam, baka gusto mong i-upgrade, or baka gusto mong ilipat ito doon kasi hindi siya masyadong nakikita dito. Yung mga ganong senaryo sana. Pero syempre hindi naman tayo aasa na meron kasi ang hirap sa panahon ngayon guys. Ibang iba yung ugali ng mga naghahanap ng trabaho. Gusto nila yung simpleng trabaho lang, yung gusto nila yung amo nila kaya lang nilang anderin, or kaya lang nilang hindi sundin. Kasi yun yung napapansin ko sa kanila. Kasi ngayon parang tad-tad kasi kami sa hiring ngayon, kasi ngayon dalawang staff namin Muslim. So magraramadan sila at hindi naman pwedeng magtrabaho sila na hindi kumakain. So hindi sila makakapag-focus. At saka syempre meron silang prayers na ginagawa every afternoon. So kapag ka nasa trabaho hindi nila yun magagawa. So nagpaalam naman sila ng maayos na magli-leave muna sila for 1 month. So ayun, so ongoing yung hiring namin. May te-train ng take to 2 days lang, 3 days, hinihindian kagad yung trabaho. Syempre kapag ka bago pa, mahirap talaga yan. Kapag ka nagsisimula ka pa lang sa pagtatrabaho, kasi umpisa mahirap talaga, lalo na't nag-a-adapt ka pa lang sa trabaho. Syempre hindi naman natin ipupush na marunong sila kaagad, pero wala tayong magawa kung sila yung surrender, kasi sila naman yung magtatrabaho. So yun, tiis-tiis lang. Meron pa akong 15 days to hire. Hopefully merong makapasok, kasi yung trabaho sa tindahan hindi talaga basta-basta. Kasi takot yung mga newly hired namin na syempre makatapal, kasi ngayon tatrabahuin pagkakashare. Uy, grabe abog ko yung pagkakashare guys, meron kasi siyang charges, no? Kasi hindi naman talaga natin na perfect. Kahit nga ako, may araw na ako yung nagbabantay. Kapag time na ng pag-audit ng sales, may short 20 pesos, 50 pesos, mas malala 150 pesos na hindi mo alam kung saan napunta. Ayan, so hindi natin yan maiiwasan guys. So yun yung inaayawan ng mga staff namin. Saan ba naman namin yun i-charge guys? Sila lang naman yung nasa counter. Syempre i-charge natin yun sa kanila, kasi sila naman yung humahawak ng pera. Alangan naman sabihin nila sa atin na mali sila ng sukli, so hindi natin yun ibabawas sa sahod nila. So malulugi yung negosyo natin guys kapag ka ganun. Kapag ka nag-hire ka ng
staff na hindi maayos humawak ng pera. So hindi din naman pwedeng hindi nila yun babayaran. Kasi nga number one, sila yung nagbabantay sa counter. Sila naman yung nagsusukli, sila naman yung nagpa-punch. So kahit saan naman siguro guys na negosyo, kapag ka nag-hire ka ng staff, hindi nyo ba pinapabayaran yung mga short? Hindi nyo ba sinacharge sa staff nyo yung mga missing? Kasi yung sa amin naman kasi, yung mga missing items, meron naman, sumusobra naman yung pera nila sa isang araw na pagbebenta. Minsan sumusobra yung pera nila ng 50 pesos. So ina-add up namin yun lahat. And then at the end of the week, kapag ka nag-i-inventory kami, tinototal naman yung total missing. Tsaka yung total over, ima-minus namin doon yung nawalang items. So ibig sabihin yung nawalang items guys, yun yung nalabas na items na nabayaran pero hindi lang nila na-punch. So yun yung paglalagyan ng mga sobrang pera. Kasi minsan may nagtatanong, paano yung nasusobrang pera na binibigay ng customer, mga sukli, mga ganun, mga ganyan, or may hindi na punch kaya sumobra yung pera, hindi ba yan makukuha ng staff? So hindi yun pwede guys na ibigay natin, sumobra yung pera mo, baka sa'yo yan. Hindi natin pwedeng gawin yan guys, malulugi yung tindahan mo yan. Ayan, so ililista lang natin lahat ng over na pera o yung sobrang pera na i-remit nila. And then pag mag-e-inventory, ibabawas naman natin yung lahat ng nawala, lahat ng hindi na i-punch. Hindi man natin alam kung na-i-punch nila o hindi. Basta yung sobrang pera guys, doon natin yung i-credit yung nawalang items. So halimbawa yung sumobrang pera guys at the end of the week nasa 500 pesos yung sobrang pera. Yung total lang nawala 550. Example lang naman yun. So ito kasi senaryo to sa tindahan So kapag sumobra yung mas malaki yung nawala guys, yung 50 pesos na yun, paghahatian talaga yan ng mga cashier on duty. Yun yung rules namin sa tindahan. Kapag sumobra yung missing items namin compared doon sa over remittance nila. So yun yung ginagawa. So kapag ka naman mas malaki pa yung over nila sa nawala after the inventory, wala naman silang ma-charge. Wala namang ma-charge sa kanila. So yun yung binabasehan namin talaga, na hindi dapat kapag ka nalaman mo na sobra yung pera mo ng 200, hindi mo pwedeng kukunin yun kasi baka pera mo. Hindi pwede yun guys, kasi one time na nakawan kami ng ganyan ng staff. Kasi sumobra yung pera niya, yung cash drawer niya is sobra ng 500 pesos. Yun pala, yung change fund namin o yung mga coins namin sa baba, kumulang ng 500 pesos. Nakuha niya na yung 500 pesos guys. Kasi sa kanya nga daw yun. So binigay ko. Yun yung senaryo dati, binigay ko sa kanya. Ngayon guys, pag bilang ng change fund namin doon sa baba ng counter, kulang ng 500. So yun, sinabi niya naman na, baka yun yung 500. So hindi pwede maghuhula-hula kayo guys kung ano. So kapag ka may over yung cash drawer, hindi dapat kiniklaim yun ng staff. Dapat standby lang yun doon kasi ongoing, mag-inventory naman tayo next week, ganun. Kasi sa ibang sa ibang negosyo nga guys, or sa ibang mga negosyante, yung mga staff nila hindi pwede bumili doon sa sariling tindahan nila. Kunwari guys yung Rodjon Pharmacy. Before kasi may katabi kaming Rodjon Pharmacy. Nagtataka ako kasi meron naman silang grocery. Bakit sa amin pa sila bumibili ng kanilang mga snacks, ganun. Yun pala, bawal silang bawal silang maglabas ng pera sa loob ng duty area nila or workplace nila. Kasi nga, siguro hindi ko lang alam talaga, magko-conflict talaga yung pera ng staff at pera ng cash drawer mo. No, kasi iisipin mo nagbayad na or hindi pa nagbayad. Tapos yun pala change fund lang pala sa baba, na-refund mo na, ganun.
So, eto pa guys, meron pang isang senaryo bago ako bumaba. Kasi andito na ako sa sa isang mini mart. May isang senaryo kasi guys na yung staff namin, meron siyang anak na baby pa, mga 2 years old siguro. So, every time or siguro hindi ko lang napapansin, namamasyal doon yung bata kasama ng papa. Tapos, pinapasnak niya doon yung bata. And then, pagka kinabukasan guys, pagka out ko sa kanya, short siya ng 30 pesos. Tapos doon niya lang sinabi na, ay yung snack pala ng anak ko, hindi ko nabayaran. So, ayun, biglang ting kaagad yun sa ulo guys. Kasi hindi talaga yun pwede. What if may hindi na-punch na ibang item, tapos, nagka-over siya and then na-cover yung kinuha niya na para sa anak niya at hindi na nabayaran. So, imbes na para yun siya sa ibang items guys, natapal doon sa kinuha ng anak niya. So, kapag ka nag-inventory na tayo pagka next week, short na sila, madadamay na yung ibang staff kasi nga 'di ba divide all sa amin yung total missing. So, yun din yung number 1 ngayon na pinagbabawal ko guys sa kanila na magdala ng anak sa trabaho or pagbibisita ng anak sa trabaho during work hours. Kasi yun nga yung nagiging problema, no? Nakakalimutan na nilang bayaran yung kinukuha. At saka ngayon guys, yung mga snack naman nila, hindi ko naman ini-strict. Talaga hinahayaan ko lang sila na bumili dito sa sariling pwesto namin. Kasi may rules kami na kapag ka nahuli ka na kumain or uminom ng product at hindi mo yun nabayaran during work hours mo, talagang times 10 talaga yun sa kanila. Kaya doble ingat talaga sila before sila kukuha ng snack nila guys. Nagbabayad talaga muna sila. Talagang pinapalakasan ko yung boses nila, ito yung bayad ko, ganito, ganyan, para marinig sa CCTV or makuha sa CCTV na talagang nagbayad sila. At hindi pwedeng sila mismo yung magpapunch ng kinuha nila para may witness ako. So, halimbawa may nawalan ng ganito, nakita natin siyang uminom ng Coke, tapos nawalan ng Coke, matatanong natin, nagbayad ka ba ng Coke? Then may isang tao na makaka-witness na nagbayad siya. Pero bihira na lang yun guys, kasi talagang takot sila. Yung 20 pesos na yun na pag nagkamali silang hindi nagbayad, talagang magiging 200 pesos yun. So, hindi naman siya labag sa kalooban ng staff, kasi talagang in-explain ko naman sa kanila, paulit-ulit na nagmemeryenda, paulit-ulit na nagkikita kami sa tindahan. Talaga nire-remind ko sa kanila na bayad muna bago kumain, bago uminom, kasi kapag ka na-declare na yan at kinaumagahan na short kayo at nagsabi kayong hindi nyo nabayaran yung kinain ninyo, lagot times 10 kaagad yun. Ayan, so yan muna for now guys, short clip. Hindi na to clip kasi 13 minutes na to. Ayan, nag-ano lang talaga ako na mag-vlog kasi parang ang boring ng life ko guys. Wala akong binabasang comment, wala akong bashers. Wala akong kinaiinisan sa comment section. So ngayon, balik ako ng live. So, live. Actually guys, bumalik na nga pala ako sa aking ukay-ukay business kasi wala na akong pera. Joke lang. Natamba kasi yung stock ko guys. Dumating yung 5 sako ng dress. Pero, yung problema, maliliit yung laman, maliliit yung sizes. So nag-sort kami kagabi, pinili ko yung mga large to XL sizes kasi magla-live kami ngayong Saturday. Hindi muna kami magkasabay ni Tindera sa Africa, so magso-solo live muna yung mine and yours. Ayan, at tutulungan niya na lang daw kaming mag-share, i-share yung live namin kasi nga guys, parang nawala kami ng 2 months. Parang almost 2 months kaming nawala sa pag-uukay kasi nga 'di ba, bare months guys, napaka-busy ko, hindi ko na kayang isingit yung ukay-ukay. At saka ngayon na nagbalik na kami guys, hopefully babalik na din yung mga customer nating nawala. Kasi napakahirap, kung napapansin nyo guys sa mga online businesses, nawawala yung parang hype ng page mo kapag ka nag-stop kang magbenta. No, kasi parang kumbaga bababa ka masyado sa online at hindi na nakikita ng mga followers mo yung
mga post mo. So kailangan mo naman babanat na naman ng post para bumalik ka sa taas at makikita na ng mga followers mo ulit yung mga benta mo na bumalik ka na. So yun, sana guys supportahan nyo yung ukay-ukay business ko kasi para yun sa mga chikite. Para sa luho ng mga chikiting guys, ng mga bata, ano ba yan? So going strong naman kami ni Mami. Ay may basher ako guys, baka ang laki ng galit niya. So sabi niya, tomboy pala kayo, kilatan gani kayo ni Lord, o, diba? Alam niyo yung kilat guys, yung kidlat. Kidlatan daw kami para naman may naapakan kaming tao, hindi naman kami nananakit ng ibang tao. Ayan, so see you guys, work muna, dyan ako, yan yung trabaho ko, nag-aantay. Maglilista ako ng mga bilihin ulit, yun talaga yung routine ko everyday. Magsusulat and then kukumprahin and then encode. Ayan. So ako talaga yung naglilista kasi mas sa ulo ko kung ano yung stocks na available sa tindahan. And so see you. Hi guys, good morning. Actually, good afternoon. So tanghaling tapat guys, andito pa ako sa sasakyan while waiting for parking lot kasi punong-puno yung parking ng building. Ayun, at hindi ako pwedeng umalis kasi nasa likuran ako ng ng ibang sasakyan. So baka lalabas sila maya-maya. Aantayin ko na lang. And while waiting guys, magbabalot ako ng order sa ukay-ukay. Since ito rin naman yung gagawin ko once nakababa ako dito. So dito ko na lang gagawin sa loob ng sasakyan. Since wala pa namang parking lot na available. Mabuti pa dito malamig. So antay-antay lang. Binabantayan ko baka umilaw na yung mga sasakyan nila. At baka ako'y mapipipan dito. Kasi nakaharang ako sa sasakyan nila. Ako'y nagugutom na. Time check 11:55 ng tanghali guys. At yung san ko'y kumukulo na. Pero hindi ko talaga pwedeng iwan yung sasakyan dito. So maghihintay ako kung sino man ang aalis. Ano ba ngayon? Tuesday, Wednesday, Tuesday. Today is Tuesday guys. Napakaraming sasakyan ngayon sa building. Kasi yung mga nandito, meron kaming realty, office, merong tutorial, attorney, accounting services, manpower services, document processing. Meron dito maraming office dito sa taas eh. Law office, property solution. Ano pa yung iba doon sa taas? Maraming opisina sa taas eh. Tapos kapag may panahon, parang napakaraming nagpa-process ng sa law office. Siguro mga lupa, mga pamana nila, mga mana-mana siguro, o nagbenta sila ng mga lote nila. Ayan guys, ang ganda nito. Namay ni Mother Lou. Namay ni Mother ni Mama. So, gusto niya din mag sexy dress. Ayaw magpatalo sa amin.
guys, pinupush ko yung stocks ko na dress ngayon kasi gusto kong umorder nung maxi dress kasi halos midi yung dumating, mini tsaka midi length yung mga dumating na dress. Yung hinahanap large tsaka medium to large or large to XL or XL to double XL kasi yung on hand stocks ko small, extra small to small, small to medium. Meron namang medium to large pero kukunti lang. So yung kailangan ko ngayon medium to large, large to XL na mga sizes to plus size. Ay nako, siguro kumain pa yung mga may-ari ng sasakyan kasi meron din ditong kainan. Isa lang yung kainan dito sa building guys, Boss Chicken. Ito yung kilalang manukan dito sa amin sa Jensen. Marami na silang branch. Kumukulo na aking tiyan. Hindi ako nag-breakfast. Ay, nakapag-breakfast ako ng okra. 5 pirasong okra. Yun lang yung breakfast ko. Tapos, nagpaluto ako ng ng itlog sa 11-11. Ngayon, para sana yun sa pananghalian ko. Nakalimutan kong dalhin. Maaga pala matatapos si Moni ngayon guys kasi exam niya. So 10 AM pumasok na yung bata. Siguro ngayon tapos na yun siya. Napakamura guys ng benta ko, 299. Ay, 199 pesos only yung mga dress ko na binibenta. Napakaganda, kaso lang maliliit yung sizes. Yan, pero kasi guys, kapag ka maxi dresses, magkaiba na yung puhunan, magkaiba na yung presyuhan sa pagbenta. Kasi alam mo yon, mas hassle plansyahin yung mahahabang dress. Diba? Mahirap siyang plansyahin. Kung steam naman, mahirap din siya kasi mahaba. So, wala namang trabaho. Madali. Pero kasi, mas madali kapag ka maikli yung dress, diba? So, yun, mas, na siya, mas trabahoso na yung pagbenta ko ng maxi dress kapag ka makakakuha ako ng stocks. Kaya siguro yung mga presyuhan ko nasa 299 na siya.
So, gusto ko sanang i-implement yung syempre, ibebenta ko siya ng naka-steam lang. Pagkatapos nun, hindi siya nalabhan kasi. Pero gusto ko sanang mag-offer kung gusto bang palaban ng customer before nila ipapadala sa kanila para matatanggap nila na mabango yung items. Kasi kapag ako mismo magpapalaban nun guys, pwede naman, pero baka kasi mabibigatan na kayo sa presyo. So, siguro gagawin ko na lang optional yung laundry. Kasi doon ko naman din ipapalaundry kay tindera sa Africa. Kay Ate Princess guys. Sa kanya ko ipapalaundry. Kung sakaling gusto nyong ipalaundry muna yung orders ninyo or nila, no? Para at the same time makatulong din ako kay Ate Princess. At saka at the same time mabango yung matatanggap nyong damit. Ang problema nga lang matatagalan kasi syempre isiship pa yun sa inyo or may waiting time pa ng 1 day para sa laundry, 1 to 2 days. Ayun, may lalabas na. So smooth tayo. Sana naman lalabas na. O baka may kukunin lang. Napakahirap mag-diet guys. Mag-diet kapag ka naka-start ka na ng kain ulit galing sa diet. Kasi yung gana mo babalik.